Okay, nagkaroon tayo ng problema guys. Tigil tayo sa gas station. Baka wala tayong ilaw. Hindi natin inaasahan, nakakainis. I mean, I'm willing to pay a ticket kung kailangan magbayad ng ticket. Alam mo, okay na lahat. Tapos merong mangyayaring hindi maganda. Made in Etivac. So 421 headers, cold air intake. 1, 2, 3. Guys, samahan niyo ako. Pipick upin natin ngayon yung Celica galing ng JDM Mufflers. Meron siyang bagong full exhaust from 421 headers, cold air intake, straight pipe sa baba, diretso hanggang sa isang 2.5-inch na chambered muffler na customized. So, nagtanong ako nung isang araw sa inyo kung ano yung mas gusto nyo, mas produced na vlog na parang TV show o kaya yung totoo na parang kinakausap ko kayo na parang less edited. So, dahil sinagot nyo na gusto nyo parehas, then ito, gumagawa na ako ng raw vlog, no? Raw vlog para makita nyo yung totoong mga bagay-bagay. Hindi masyadong edited, wala masyadong mga motions at kung ano-ano, at talagang totoo lang na parang kasama nyo ako. So ngayon, time check, it is currently almost 9:30 p.m. Kasama ko si Kuya. Papunta tayo ngayon sa JDM Mufflers sa Cavite. Isang maulan na gabi, itong gabi na to, but sobrang excited ko na rin to see the Celica. Isipin nyo guys, nagawa siya ni Joseph in less than 2 days ha. Lahat yun, nagawa niya in 2 days. Nalipat niya lahat from 2 inches to 2.5 inches yung laki ng muffler natin. So I'm very excited. So instead of getting it tomorrow morning ng Saturday, naisip ko gawin na namin ngayong gabi para ma-drive ko siya pa uwi. At ma-enjoy ko siya, no? And then tomorrow, yung friend ko si Carlos Devino, meron siyang GR Yaris, 400Z, and a 911 of other cars. Meron siyang ila-launch, i-reveal na kotse sa Carrera showroom ng 6 p.m. Saturday yan. So, inisip ko, hopefully madala ko yung kotse na yun doon. At gusto nyo dalhin ko yung Evo. Pero wala yung Evo guys, na nasa shop siya. Kaya ngayon ang dadalhin natin is yung Celica, hopefully. So yeah, maulan na gabi. Hopefully we get there in time. 30 minutes na lang naman. Gamit ko ngayon is our Sony ZV-1. Yung Pocket Osmo kasi natin walang memory card. Kaya ito yung ginagamit ko. Ito yung pinakaunang vlog setup ko nung araw. And medyo intense to, no? As in full-blown cameraman setup. Talagang vlogger na vlogger yung dating natin ngayon. But it's okay. Sabi nyo nga, gusto nyo ng real and raw. Ito na yung video na yun, no? So update ko kayo guys pagdating namin doon. O nga pala, suot ko tong si Boss Jerome of Toyota sa TGR Thailand Cup nung pumunta sila a few weeks ago. So thank you, Boss Jerome, for getting me this. It's a very cool Toyota Gazoo Racing jacket na perfect sa weather ngayon, no? Cost, I think, mga parang 2.5 yata, parang gano'n. So it's very unique and I'm excited. Gusto ko talagang suotin to habang kinukuha natin yung Celica. So yeah, huge shout out to JDM Mufflers, kay Boss Joseph, for getting this done in time. Dala natin ngayon yung F30, pasahero naman tayo for the first time. And yeah, I'm very excited. Kakapasok lang natin ngayon sa Cavitex. Parang sobrang daldal ko na guys. Guys, may nag-comment nung isang araw, bagyo ka lang, ref bang sila ko. So bagyo lang yan guys. Makakarating tayo doon at magagawa natin yung kailangan natin. Guys, nandito na tayo kay Boss Joseph. Ayun na yung Celica. Ito yung BM dala natin. Ito yung shop area ni Boss Joseph. This is the original, I believe, the original JD Mufflers area, no? So, tara. Salamat, Kuya. Ito na, guys. Ayan na. So, ito yung chambered muffler, custom chambered muffler na ginawa. So, as you can see, madumi talaga yung auto, no? Pero marami pa talagang gagawin dito. Ang good news is, right after this, dadalhin na siya sa livery shop. Silipin ko, Kuya, Yun! So yun yung ginawa nila JD. Made in Etivac muffler system. So 421 headers, cold air intake, diretso na yan hanggang sa baba all the way out to the very end. Kayo gumawa nito, Kuya? Yung sila? sir, tulog na. Oo. Check lang natin yung fluids guys kung meron pa. Hindi kasi natin alam if nagbabawas siya eh. Okay pa. Abot pa naman. Start mo, Kuya Jomar. And guys, first start. Ngayon lang natin maririnig. So ang gusto natin dito actually is hindi siya ganun kaingay. Pero may angas, alam niyo yun. Hindi yung parang kulang-kulang talaga siya. Gusto ko rin kasi komportable siya sa highway. Yun. Saktong ingay lang. So guys, currently naka-recta fan tayo, no?
para lang magamit-gamit natin yung kotse kasi hindi natin alam yung true condition ng engine. Although, the engine is pretty healthy for what it is, pero yun nga, since wala tayong oras, ang best thing na pwede natin gawin ngayon is just to have it functioning at the very least. Ito kuya yung stock. Laki rin eh, no? Ito yung stock muffler guys na tinanggal natin. Kala ko actually modified na siya, pero hindi pala stock lang. So guys, ito rin yung first time na nakita ko yung kotse na gawa na yung interior. So ganda ng ginawa nila Kuya Joseph ha. Ayan, buo na. Ito, seatbelt, dashboard, ang linis, sidings. Ito guys, kung maalala nyo, meron tong malaking punit nun. Maglalagay na lang ako ng picture. Seatbelt, buo na rin. Bumili kami ng mga Corolla small body na seatbelts guys. Para lang ma-convert at malagay namin dito para meron siya. Ganda, tas hindi na rusted out yung yung mga speaker covers natin. Galing! Sobrang galing. Ito pininturahan din yata oh. Iba na yung pagka-blue niya eh. Sariwa na siya tingnan. Ganda! Ito bago rin. Ito rin pala nawala na yung tear. Sobrang galing guys. So maganda dito sa storya natin sa pagre-restore ng kotse is kumbaga meron na tayong mga Okay, nagkaroon tayo ng problema guys. Ayaw bumukas ng headlights. Baka wala tayong ilaw. Teka, check ko lang. Shit. Paano tayo uwi nito? Wala tayong headlight. Yan sinasabi ko. Akala ko may hindi ako napindot-pindot eh. Hindi lang nagtitrigger. Pero hindi rin pwede na siya naglolo ko siya eh. Yan yung problema ko nung kasi gusto ko mag-ilaw. Nakailaw lang ako nun eh, palagi. Pero Hindi ko siya pinapatay. baka kailangan natin doon. Teka lang, check ko ah. Usually kasi natitrigger na lang siya kapag uma-under ka eh. Kaya check ko. Palamigin muna natin yung makina. So guys, mga 1 hour later, ang nangyari, nagtulungan na kami lahat dito. Si Boss Joseph, yung owner ng shop, nandito. Si Kuya at si Kuya Jomar, tinulungan niya tayo na ayusin yung headlights nung Celica. So ang naging problema guys is yung relay na gumagalaw sa mechanism nito. Biglang nagtupak. And yung usual fuse na pinagagamitan natin dito, which is itong RTR retractor, hindi naman siya sira, buo naman siya. So as of right now, siguro inabot kami mga isang oras. We found a way to take out all of the headlamps at manually namin siyang in-adjust. Ang problema, unlike yung mga Mazda Miata na usual magkaroon ng mga pop-up headlight problems, yung adjust nun dito lang. Ito, all the way sa baba. So they were successfully able to make this pop-up. Ang problema ito, ayaw kasi nasira yung adjustan niya. Andito somewhere, isa siyang maliit na bilog. So as of right now, ang ginawa, tinanggal yung buong headlight, inangat, binalik, tas kinable tie na lang. So actually okay lang naman yan, okay lang naman sa akin na hindi na siya bababa ever kasi yung rally version naman neto, talagang nakataas lang yung headlight ng parang ganyan, no? Pero para sa akin kasi gusto ko pa rin siya maging malinis, kaya... What's yung screwdriver? Screw kanina. Andyan sa loob. Screw nandyan lahat. Wala? Nahulog siguro, pero nandyan lang lahat yun. So yun na nga guys, so ito yung problema dito, cable tie lang siya, pero tingin ko pag nakababa na yan, hindi na siya ganun kahalata. Hindi mo talaga inaasahan, minsan may mangyayari. Ang importante, hindi mechanical yung nangyaring issue natin and we'll still be able to go home. Ayoko lang naman siyang iuwi ng bulag yung headlamps eh. Pero sa ngayon, para sobrang rally look tayo, okay lang sa akin na nakaangat siya ng ganyan. And then we'll figure it out. We'll find a motor or whatever. Ganyan na siya forever, whatever. Okay lang yun. Wala tayong kaso dun. Sayang lang. So tinanggal natin yung retractor fuse niya para lang hindi siya biglang bumaba. Kasi pag bumaba yan, baka sirain niya lalo yung headlamp motors natin, which is this and then that. So kanina ang ginawa rin natin, tinanggal natin yung ilalim para ayusin yung fuse at relay, pero walang problema yung relay eh. Kaya I think the problem still lies in the motor kasi sabi ni Boss Joseph na mainit nga daw yung motor natin. So yun na yun guys, wala nang mas magiging totoo pa sa vlog na to kasi ito talaga yung mga pinagdadaanan natin kapag meron tayong project car problems. It's really normal, no? Yun nga lang, kailangan ready ka. Okay ka lang, Kuya Jomar? No, it's okay lang. Wala, easy? Wala nang gasolina yung BM mo. Easy ko lang yan. Bad trip eh, no? Wala, ganun talaga eh. Nakakahiya lang kay Boss Joseph, papahiga na. I'll let you guys know ano mangyayari on the way home. Pero I think it's gonna be okay. The good news is, meron tayong full exhaust at meron tayong ipagmalaki, no? Once this is all done with.
Alright guys, kita-kits na lang mamaya pag pauwi na tayo. Sobrang nakakainis yung idea guys na akala mo okay na lahat. Tapos merong mangyayaring hindi maganda. Yun yung nakakainis sa Project Car eh. Like alam mo yung ginawa mo na lahat, in-insure mo lahat, sinecure mo lahat. Tapos meron pa ding magtotopak. This was supposed to be a simple drive home vlog na naging ganito pa. So again, thank you kay Boss Joseph, sa team niya, kay Kuya, na at least nasikaso namin at makauwi tayo. Kasi hindi na ako mag-aalala. Yun nga lang hindi bumababa yung headlights. Sabihin na lang natin, sira eh. Ganun talaga eh. Project car eh. Race car, rally car, blah blah blah. Hindi namin maayos yan, blah blah blah. May importante ngayon maayos yung RPM pati yung fuel flow. At least pag naayos natin yan, diba? Meron tayong functioning na kotse. Yung nga lang hindi natin siya makikita na nakababa yung headlamps. Hindi siya sleek. But all things considered, okay lang. Ito guys, yung pampihit to. Kung merong gustong... Sa mga bibili ng Celica, ito siya. Binenta eh, no? Sa susi. Ayaw tayo pauwiin eh, no? Alright. Wala na to. Tapo na. Ano yan, brother? Ah, sige, lagyan natin Okay lang mo to. Oo nga. Baka may mga may gusto niyan. We have headlamps, boys. Ilaw na. Kaya nga eh. Hindi naman sobrang halata yung cable tie. Tinago ko yung isa eh. Oo, Kailangan may suporta. Kasi pagka natanggal yung nasa ilalim, baka may chance bumaba eh. babaksak talaga. Hindi natin siya kaya pwedeng ma-fix ng ganyan. Pwede ba siguro? Ang mangyari, pwede yan. Lalagyan na lang ng parang Sa loob na hindi halata. Yung rally actually pare, wala naman, nakataas naman talaga siya. nakafix na na. Pero syempre pag kunyari, binenta natin or something, syempre Ganda gusto ng tao. functional Oo. Yung naputol yung pihitan nung sa motor. Ah, yung pihitan lang Kuya Jomar. Ah, hindi maayos pa yan. Mga niya, joint niya, nandiyan lang. Oo pare. So guys, humingi tayo ng sticker kay Boss Joseph para syempre loud and proud though. Very proud tayo na gawang JD Mufflers yung auto natin. 1, 2, 3. Yeah. Uwi na, let's go, let's go. So dahil wala tayong RFID guys, hiramin muna natin to. May sticker naman yung auto eh. Muna na kami brother ha. Pero kaya sa sticker ko yung Boss Joseph, sorry sa kalokohan no. Hindi natin inaasahan, nakakainis. Ano nangyari dito? Ano nangyari dito? This car guys is the gift that keeps on giving, no? Pucha, ano ba yan? Parang wala nang gumagana na maayos sa kotse na to guys. Bye bro! Hey Siri, call Jomar New. Yes. Tigil tayo sa gas station. Sige. Nahulog yung rearview mirror ko. Sige, nakasunod na ako sa'yo. Okay, di kita makita. Sige. Okay. Thank you. In fairness guys, ang ganda ng andar ah. Wala na rin kumakalampag. So, one thing that Boss Joseph also helped us with is welding back of the stab link. Yung stab link ng auto natin, talagang nahulog ng buo ah. As in, bumaksak. So, nagtataka kami kasi bagong-bago yung suspension natin. Pero, meron pa rin kumakalampag sa mga sobrang harsh na na terrain, no? So sabi ko ba't ganun, lalo na sa truck lane ng C5. So naayos actually, wala nang katagtag-tagtag yung auto ngayon. Yun nga lang, meron tayong bagong problema, sira yung pop-up headlamps natin. But it's okay. Rally car props, guys. Natry ko mag-order ng buong motor system sa sa overseas, no? O kaya try kong paayos later on pag medyo nagsawa tayo sa auto. Sa ngayon kasi parang gusto lang natin siyang gamitin eh. Alam mo yung feeling na yun guys, na parang may bago kang auto, may bago kang laruan, gusto mong sulit-sulitin, nandun pa tayo sa stage na yun. Pero alam mo, usapang GT4 naman tayo, di ba may ino-offer sa atin na GT4? Guys, mukhang, actually hindi mukha. Mapapalaban talaga tayo when it comes to that car. It's just that syempre, yun, GT4 yun, di ba? That's gonna be worth it. So in that sense, parang willing akong gawin siya, pero alam kong magiging problema eh. Alam ko magiging hassle. Alam mo guys, kaysa gamitin ko to, maghahanap na lang ako nung mga aftermarket na rearview mirror. Kaya pakinggan nyo guys, tahimik lang siya.
Pero may dating, no? Ayun, no? May laban. Oh, grabe. Nahulog eh. Paano, pero madidikit ba natin yan? O aftermarket na lang? So guys, may nangyari na namang another aberya. Hindi na natapos-tapos. So wala kasing RFID ditong kotse na to. So naisip ko, kuhanin ko yung isa. And then, yung sa BM. And then gagamitin niya yung sticker ng BM. Kasi nga gagana naman yung technically. Dalawa lang yung magiging payment, no? Ang problema, pagkalampas ko, ayaw mabasa yung sticker niya. So sabi nila, bawal daw yun. Parang hindi daw pwede yun. Pero sa akin naman, you're paying twice. So technically, ba't hindi siya pwede? So ngayon, hinihingan ng valid ID yung driver ko. Pero hindi daw pwedeng lisensya. So, I don't know what's going on. I mean, I'm willing to pay a ticket kung kailangan magbayad ng ticket. Pero, so guys, sobrang daming nangyari na weird. Pero okay lang. So, ending, tinikitan yung kasama ko. Pero okay lang. We'll settle that naman. Mali natin, no? Mali natin na we tried to do that. I didn't think it was gonna be an issue. Apparently, bawal siya. So, we paid the ticket. It's 1,000 pesos. At least na makakauwi na tayo. Kailangan talaga natin palagyan ng RFID dito. Sound check. So currently, I think you guys can hear the car. So currently, we're at 5th gear. I'm assuming we're at about 4,000 RPMs. 3 to 4,000 RPMs. Sobrang tahimik ng kotse actually. I expected it to be really loud, pero halos wala kang marinig. I'll downshift to 4th. That's 4th. Still quiet. 3rd. Yun, medyo nagka-sound na siya. Pero bumilis yung hatak ng kotse, guys, ha. Ramdam na ramdam ko. And then, naglolo ko yung synchro ng 2nd gear. And then 2nd gear. Yun. So that's where the juicy part is, no? And it sounds good, ah. So hindi tayo mabilis, guys, ha. We are driving at a speed of 60 to 80 lang. It's just our revs are a little bit higher. So try natin ulit. This is 3rd, down to 2nd. Ayan, down to 2nd. Yun! So that's where all the sound is. Sounds good, ah? So this is 100. Yeah. That's 100 kilometers per hour. Still very decent. Pero cruising speed, ito lang tayo, 80. Pwede pang road trip, ha? Pwede pang road trip, guys. Nawala na rin talaga yung lubak, yung stab link na naglolo ko kanina. So far, very happy tayo, guys. Very happy. Paano tayo mabot dito, guys? Hindi ko rin alam. Guys, home sweet home. Nakarating din tayo sa condo. Also, since nahulog na yung rearview mirror natin, naghanap tayo nung, ito pala yung hinahanap ko before, guys. So back in the day, nung mga Thai builds pa kami, we used to have something called the Zoom rear view mirror. Maganda yan, blue lens yan. And naalala ko lang bigla na parang dati meron kaming ginagawang ganung alternative. So guys, would you believe it? Pumunta ako ng marketplace ng 1:30 AM. At somehow nakahanap ako, somehow gising yung tao, somehow merong Grab. And pagdating dito, in-install na natin siya. Although, it's a very ratchet way of doing it, no? Since hindi mag-line up yung mga screws and we don't have enough tools, I just mighty bonded it up there. So we might have to secure that some other time pag nagkaroon tayo ng chance. But that's gonna be it for this vlog. I think kailangan kong tanggapin na nakataas na yung headlights natin permanently. And quite honestly, I think I can get used to that, guys. Hindi naman ako kung ganong kapogi, oh. But with that in mind, it is good night, 5 AM na. I hope na-enjoy nyo tong super duper raw vlog na to. It's really something different. If you guys like this, let me know. We'll make more of it. If you guys don't like it, let me know as well. And we'll stop doing it. But as of right now, we're very content. See you guys next time. I've forgotten you. You